Mga kapistola, piniprepare na natin hangganan dito. Bari, ang lapad nito ay 54. Tapos ang bali kinuha ko lang yung lapad niya dito na 53. Di 106 yung haba niya pag pinagdalawa. Ang ginagawa. Tapos kinuha natin ang gitna para sakto siya dito. Tutupi kasi natin yan. At lalagyan natin ng kisame yung ilalim niya para hindi siya halata na may hagdanan sa taas. Bali, dito lang namin itatakin. Doon na namin siya labas ipupuluid at mayroon dito kasi nagtatiles. Yan, naglilihat na sila dito ng tiles. Bali yun sila nagsimula. Kinuha lang yung gitna ng hamba. Kapasok sila dito sa loob ng kwarto. Bali yun. Yan. Ba ako sa ito lang. Kaya, May pala. narin no? Mga pala. Hali, dinidivide lang namin para magandang hakbang niya. Tapos iniayo na namin dito sa ano, yung apak niya pantay. Hindi na yung nakatagilid ng ganito para hindi makadulas siya. Bali, dalawa pang papasok dito. I-divide na lang para hindi masyadong malayo o malapit. Tama lang yung ano niya, clearance niya. Tapos puputulin namin ito. Kasi ito yung isang to. Ito yung papatong sa doon sa kanya sa ibabaw. Nasaraduhan na yung kisame niya. Yung tapat ng hagdanan niyan. Yan o. Yan. Tapos itong isang to, babalian dito. Yan. Para lumapat siya dito sa baba. Ang elevator, naiya por. Tayo sabit. Nasagad mo. Tapos, yung mga boss, bubuksan natin yung ginawa kong manhole. Bali may lock yan doon sa tinalis ko yung lock niya. Yan. Medyo napaigpit yata yan. Ibababa ko na siya. Yan. Binuksan ko na yung ilaw. Dahil yan ay akitin ko para makita nyo kung paano ako gumawa ng manhole papunta sa kisame. Dahil kasi yan ay bodega ng mga gamit. Yan. Bali yan ay may ilaw na rin sa taas siya na kinabitan na rin ng anak ng may-ari. Anakin mo nang papuntahan. Dahil kumuha ako ng karton, sinapinan ko. Dahil wala pang rubber foot yung ano niya, yung pinakadulo niya, binababa ko na yan. No? Yan. Yan ang akong dumiskarte ng manhole. Yan. Bali tutupi yan pataas. Bali ang ginamit ko yan ay 4 na bisagra. Yan. Kaya natutupi yan. Tapos nilagyan ko ng lock para in case man ibaba hindi papalo sa ulo yung isang hagdanan na nakatupi. Yan o. Nakalock na siya. Bali yan ako na rin ang nag-isip kung paano ko siya gagawin para hindi na laging gagamit tayo ng ladder. Paano kung wala tayong ladder? Hindi natin maakyat yan. Laging manghiram tayo. Yan. Umakyat ako. Pinayan ng bisagra. Yan, pinakita ko na yan. Yung pinakabodega niya, tray-port ang ginamit namin dyan. Yan. Ito yung pinakabukanan niya. Yan. Bali, ginarinder ko lang yung flat bar na yan. Na 1/4 ang kapal. Na 1 inches ang lapad. Yan. Para mag-move yung bakal pataas. Para maisara ko yan pag in case man isasara yung kanyang pinto. Yan yung kabila. May kisame na rin kabilang CR. Kasi ibababa ko na para mas maganda yung ating pag-aakit dyan pag gumawa tayo ng maglagay tayo ng ano ng mga gamit yan o. Diba? Napakaganda ng ating manhole. Balang ginamit ko ng bisagra ay 4 na 4x4. Yan, tutupi ko na yan pataas yan. Nakapatong siya dyan.
Yan, tinupi ko na siya, ilalak ko na. Yan. Ang tibay na yan. Tapos yan, isasara ko na siya. Gumamit bangko lang, okay na, abot mo na yung ilalim ng kisame. Yan, itinaas ko na. Ilalak ko na lang yan doon sa taas. Yan. Naging napakaganda ng mga kapistol. Ang gustong maggawa ng ganyang manhole, pakibisita nyo lang aking YouTube channel at sana may naturuan kayo, may natuto kayo kahit konting bagay sa aking ginawang manhole nakasama ng hagdanan. Yung mga kapistol, nilalako na siya. Hanggang dito lang ang video ito at maraming salamat sa mga walang sawang sumusubaybay sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe at pakipindot nyo na rin ang bell icon para lagi kayong update sa ating mga bago pang upload na video. Salamat! Yan, bali yan, nakalak na siya, no? Thank you!